Magandang araw sa iyo at isang super energetic na pagbati para sa lahat ng masisigasig na estudyante ng Romblon State University na nakikinig ngayon. Ready na ba kayong sumisid kasama namin sa isang napakahalagang topic sa inyong mathematics in the modern world? Ngayon, dito sa ating masusing paghimay, ang focus natin ay ang fundamental terminologies of sets. Base ito sa inyong source material, yung Terminologies of Sets, A Clear Guide for Students PDF. Ang mission natin, gawing sobrang linaw ang mga ito para sa inyo, parang nag-usap lang tayo pero alam mo yon, may matututunan kayong solid. Ama yan. Ang goal natin ay hindi lang basta i-define, no? Gusto nating maintindihan mo kung bakit sila importante at paano sila nag-o-connect sa isa't isa. Gaya nga ng sabi dun sa guide, we want clear examples making complex ideas easy to understand and apply. Para to sa inyo, mga learner na gustong mabilis pero malalim ang pagkatuto. Let's aim for those aha moments. Okay? Okay, game. Let's unpack this. Umpisahan natin sa pinaka-basic. Paano kung iisa lang ang laman? O paano kung wala talagang laman? Lamang, isa lang talaga. Halimbawa, U equals 5. Yun lang. Ang laman ng set U ay yung numerong 5. Okay, simple lang pala. Unit set. Pero, bakit kailangan pa itong bigyan ng sariling pangalan? Parang straightforward naman. May deeper reason ba? Meron. Definitely. Sabi sa inyong material, crucial to para precisely defining single objects within a mathematical framework. Kasi, alam mo, may malaking pagkakaiba sa konsepto ng numero 5 mismo at yung set na naglalaman ng numero 5, which is 5. Yung isa, object lang. Yung isa, collection na may isang object sa loob. Parang may pagkakaiba yung isang tao lang kumpara sa isang committee of one, di ba? Importante yung distinction na yan pagdating sa mas advanced na topics like power sets or functions. Pinapakita nito yung structure ng pag-iisip sa math. Wow, okay. Subtle, pero ang powerful pala ng distinction na yan. Okay, so kung may set na may isang laman, logical lang isipin, meron din bang set na walang laman, yung totally empty? As in, wala talaga. Eksakto. At ito, isa to sa pinaka-fundamental at unique na konsepto sa set theory, ang empty set o null set. Ito yung iisang set na walang kahit anong element, zero elements. As in, wala. Ang simbolo nito ay parang zero na may slash. Galing yan sa Greek letter na pi. O kaya pwede ring isang pares ng curly braces na walang laman sa loob, yung empty. Okay. Example sa guide. P is equal to x is a positive number less than 0. Bale, ito yung set ng lahat ng x na positive number, pero mas mababa sa 0. Teka, parang wala naman yatang ganun? Positive na less than 0? Tama ka. Wala talaga. Impossible yung condition na yan. Kaya ang set P, wala siyang miyembro. So, P is equal to phi. At importante ang empty set kasi nire-representa nito yung konsepto ng kawalan or nothing sa formal na paraan. Minsan, ito rin ang sagot kapag no solution ang isang mathematical problem, di ba? It's not just nothing, it's a specific thing representing nothingness. Parang ganon. Okay, ang linaw na yan. Unit set, example 5 versus empty set phi. Clear. Ngayon, paano naman yung mga set na hindi empty at hindi rin unit? Yung marami talagang laman. Paano natin sila i-categorize? Dito na ba papasok yung finite at infinite? Oo, dito na tayo sa pag-classify based sa dami ng elements. Ang finite set, ito yung set kung saan ang mga elemento ay countable, kaya mong bilangin. At may tiyak o fixed number of elements, may katapusan yung pagbilang. Gaya ng F is equals to 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang ang elements, bibilangin mo 1, 2, 3, 4, 5, tapos na, finite. Kahit pa siguro ang set ng lahat ng butil ng bigas sa isang sako, theoretically, finite pa rin yun, di ba? Kasi may katapusan kahit sobrang hirap bilangin. Ang ganda ng analogy mo, tama yon. Practical difficulty versus theoretical possibility. Finite pa rin yon. Sa kabilang banda naman, ang infinite set. Ito yung set kung saan ang mga elemento ay
Hindi mo kayang bilangin lahat in a way na matatapos ka. Walang katapusan ang paglista o pagbilang. Uncountable kumbaga. Tapos, or yung set ng lahat ng points sa isang line segment. Infinite din yon. Dito nagiging fascinating, no? Kasi parang may different sizes of infinity pa raw. Totoo ba yon? Exactly. Oo, medyo advanced topic na yon, yung different cardinalities of infinity. Okay. Since napag-usapan na natin yung bilang at dami, tamang-tama lang na pumasok na tayo sa konsepto ng pagsukat nito. Ito na ba yung cardinal number? Or cardinality? Yeah. Yun ba yun? Ito na nga. Ang cardinality o cardinal number, napakasimple lang ng idea. Ito ang bilang ng distinct elements sa isang set. Gaano karami ang laman, yun ang size ng set. Ang notation niyan ay S, parang absolute value bars or minsan N of S para sa set S. Okay. So, balik tayo sa set A equals apple, banana, orange. Tatlo ang distinct na prutas doon. So, ang cardinality A ay 3. Tama? Tama. Para sa finite sets, ang cardinality ay laging non-negative integer 0, 1, 2, pataas. Para sa empty set phi, ang cardinality phi ay 0. Para sa unit set 5, ang cardinality 5 ay 1. Malinaw yan. Okay, so cardinality measures the how many. Now, ito na yung sinasabi mong really interesting at madalas daw nakakalito. Equal sets versus equivalent sets. Parehong may word na parang pareho. Pero ano ang technical difference nila? Linawin natin to. Oo, napaka-importante nitong linawin. Okay, equal sets, dalawang sets sila na naglalaman ng eksaktong parehong mga elemento. Identical ang members nila. Hindi importante yung ayos o order ng pagkakasulat. Ang focus dito ay sa identity ng elements. Ano ba yung laman? So, kung A ay equals to 1, 2, 3 at B equals to 3, 1, 2, dahil pareho lang ang laman nila, yung numbers 1, 2 at 3, masasabi nating A equals to B. Equal sila, kahit magkaiba yung ayos. Perfect, tama yan. Ngayon, equivalent sets naman. Dalawang set ang equivalent kung mayroon silang parehong cardinal number. Ibig sabihin, pareho lang ang bilang ng elemento nila. Pero hindi kailangan pareho mismo yung mga elemento. Dito, ang focus ay sa quantity or dami, hindi sa identity ng laman. Oh, I see the difference. Okay. So, kung C equals A, B, C at D equals 1, 2, 3, si C may 3 letra. So, C equals 3. Si D may 3 numero. D equals 3. Dahil C equals D, pareho silang 3, they are equivalent sets. Tama. Tama. Pero hindi sila equal sets kasi iba yung laman. Yung isa letra, yung isa numero. Galing. Parang yung analogy kanina. 3 apples versus 3 oranges. Equivalent yung quantity, pero hindi equal yung items. Napakabandang analogy niyan. Yan mismo ang punto. Equal, parehong mga elemento. Equivalent, parehong bilang ng elemento. Malaking tulong yung distinction na yan para mas precise tayo mag-classify ng relationships between sets. Okay, clear na yan for me. Super helpful. Moving on. May konsepto rin ng universal set. Ano naman ang papel nito sa mundo ng sets? Pangalan pa lang, U, parang ang lawak. Oo. Ang universal set, usually U nga ang symbol. Ito yung set na naglalaman ng lahat ng posibleng elemento na relevant o importante sa isang partikular na context o problema. Siya yung nagtatakda ng universe of discourse. Bale, siya yung mundo kung saan umiira lahat ng sets na pinag-uusapan ninyo at that specific moment. Parang boundary o yung scope ng pinag-uusapan. Halimbawa, dun sa guide, kung ang topic ay numbers between 1 and 100, tapos gagawa ka ng set ng prime numbers, set ng even numbers, di ba within that range lang. So ang universal set mo, U equals 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 100. Lahat ng elements mo dapat manggaling lang dyan. Hindi pwede 101. Tumpak. Ganun na. At yung importante dyan, gaya ng sabi sa material, every set na kasama sa discussion nyo sa context na yon ay dapat isang subset o bahagi ng universal set na yon. At yung U, hindi yan fixed forever.
depende yan sa pinag-uusapan. Kung ang topic nyo ay lahat ng estudyante sa Romblon State University, yun ang U ninyo for that discussion. Kung letters ng Filipino alphabet naman, yun ang U. Importante to para ma-define natin yung operations tulad ng complement. Lahat ng nasa U nawala sa set mo. Makes perfect sense. It defines the playing field. Okay, last pair of terms na for today, joint sets versus disjoint sets. Ito naman tungkol sa interaction or relationship nila based sa laman. May common ba sila o wala? Ganun ba? Exactly. Joint sets minsan tinatawag ding intersecting sets. Ito yung dalawa o higit pang sets na may at least one common element. May overlap sila. Yung intersection nila, yung set ng common elements nila ay hindi empty set, may laman. Okay. May tagpuan. May common ground sila. Example sa guide, x is equals to 1, 2, 3 and y is equals to 3, 4, 5. Ang number 3, common sa kanila, so joint sets sila, x at y. Yung intersection nila, at dito importante yung sinabi mo kanina about notation. Ang standard symbol ay yung baliktad na u, intersection no. Tama? Hindi x plus y gaya ng nasa source. So dapat x intersection y is equal to 3. Very good point sa notation correction. Mahalaga yan. Tama, x intersection y is equal to 3. At dahil hindi yan empty, joint sets sila. Ngayon, yung kabaliktaran naman ay disjoint sets. Ito yung dalawa o higit pang sets na absolutely no elements in common. Wala silang pagkakapareho, walang overlap. Ang intersection nila ay ang empty set, ang phi. Totally separate sila. Hiwalay na mundo. Example, m is equal to 1, 2 at n is equal to 3, 4. Walang common element dyan. So disjoint sila m at n. At ang intersection nila, using standard notation ulit, m intersection n is equal to phi. Tama. Perpekto. Yun na yun. Joint kung may common element, intersection is non-empty. Disjoint kung walang common element, intersection is empty. Nakakatulong to para maintindihan natin how different groups or categories relate to each other. May overlap ba o wala? Wow! Grabe, ang dami nating na-cover na essential terms ngayon. Mula sa definition ng set, tapos unit, empty, finite, infinite, tapos cardinality, yung crucial difference ng equal at equivalent, pati yung role ng universal set hanggang dito sa joint at disjoint sets. Ito pala talaga ang mga fundamental building blocks para sa mas malalim na pag-aaral sa math. Parang natututo tayo ng bagong lengguwahe. At yan talaga ang essence nito. And this brings up a vital question for you. Now that you have this language, how can you use it? Paano makakatulong ang pag-iisip gamit ang sets para mas ma-organize mo ang notes mo, o mas ma-analyze mo ang data, o mas klaro mong ma-communicate ang complex ideas sa ibang subjects? That's the real power here. Alam mo yon? Talagang mapapaisip ka nga. At dito nagtatapos ang ating paghimay sa mga set theory terminologies for today. Isang super laking pasasalamat sa iyong oras at pakikinig, lalo na sa inyo mga super students ng Romblon State University. We truly hope na naging mas maliwanag, mas madali, at sana mas exciting ang mga konseptong ito para sa inyong mathematics in the modern world subject. Keep that energy up and stay curious. At syempre, dahil gusto naming patuloy kayong matulungan sa inyong pag-aaral, we want to give a huge shout out and encourage you na suportahan ang inyong sariling class YouTube channel. Ang pangalan, No Problem Only Solution. Ang ganda ng message, 'di ba? Positive. Oo nga. Hanap nyo lang yan sa YouTube. Pag nakita nyo na, please do us a favor, hit that like button sa mga videos nila at pinaka-importante, click subscribe. Malaking bagay yan. Oo, ang bawat like at subscribe parang high five yan sa mga gumagawa nito. Malaking motivation para makagawa pa sila ng maraming useful explainers tulad nito. Let's support them para tuloy-tuloy ang tulong sa inyong tagumpay. Okay? Support local. Support your classmates. Muli, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating pagsisid sa kaalaman, dito lang. Keep learning, keep questioning, and always remember, no problem, only solution.
Paalam!